Ito ang hardin ng panalangin. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ang hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natutulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. Okay, sarap ng Hopeful Saturday, kaagapay. Pabati namin sa iyo ngayong araw ay pag-asa at pagpapala mula sa ating mabuting Panginoon. Welcome sa programang Hardin ng Panalangin. Ialay natin kay Lord ang unang bahagi ng ating araw para manalangin at mag-aral ng kanyang mga salita. Makakasama mo ako sa kalahating oras ng prayer. Ito po si Pastor Ronald Llobrera at kami ay sumasa inyo mula rito sa One Corporate Center, Ortigas, Pasig. Hatid pa rin ng 702 DZS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. We are also broadcasting sa Facebook Live at YouTube ng DZS at ganun din sa 702 DZS app. Bago ang lahat, lapit muna tayo sa presensya ni Lord sa ating opening prayer. Panginoon, sa oras pong ito, patuloy ka namin dinadakila at pinasasalamatan. Pinupuri namin kayo, Panginoon. Maraming salamat po sa kabutihan ninyo sa bawat isa sa amin. Panginoon, pagindapatin niyo po ang aming buhay sa aming paglapit ngayong umaga sa inyo. Hayaan ninyo, Panginoon, na kami po ay magtiwala lamang sa inyo, manampalataya lamang sa inyo, Panginoon, sa mga bagay na aming kahilingan o mga prayer request, Lord, na amin pong babanggitin mamaya po sa aming mga prayer time. Lord, maraming salamat po, Diyos, sa pagkakataon na lagi nyo kami na pinagpapala, pinagagaling kung mayroon kaming karamdaman. Panginoon, itinataas ko po ang bawat kaagapay namin sa oras pong ito. Anuman ang kanilang pinagdadaanan, hayaan ninyo na sila po, Panginoon, ay makaranas ng inyong pagpapala, ng inyong pagsama at kalakasan na galing sa inyo. Panginoon, ingatan niyo po ang bawat isa, ang aming mga kaagapay na papasok sa trabaho, nasa kalsada, nasa daan. Yung iba naman ay nagmamaneo ng kanilang sariling sasakyan. Yung iba ay papasok, Panginoon, sa eskwela. Panginoon, ang inyong presensya, ang inyong proteksyon ang mag-iingat sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Ipinagkakatiwala namin ang oras na ito na kami ay makalapit sa inyo at ipinagkakatiwala namin ang aming buhay sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Napapakinggan ang programang Hardin ng Panalangin at ako ang inyong kaagapay at hardinero, Pastor Ronald Llobrera. Upang mas maging mabiyaya pa ang ating prayer time kaagapay, maaari mong i-comment ang iyong mga kahilingan sa Panginoon. Diyan po sa ibaba, gawin natin ang ating makakaya para mabanggit lahat sa ating panalangin on air at maisama yan sa ating listahan mamaya. At kung sakali naman na hindi na po mabasa lahat ang inyong mga ipinapadalang mensahe, umasa po kayo na sa aming mga personal prayer and devotion ay amin pong isasama ang mga panalangin kahilingang iyan. At kung mayroon na pong katugunan ang ating mga panalangin, sinagot na ng Panginoon, ay ipagpasalamat din natin yan kaagapay nang sama-sama sa ating Diyos na buhay.
Purihin ang Panginoon at para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, pagbulay-bulayan natin ito kaagapay, sama-sama tayo ngayong araw na makinig at mag-aral ng kanyang mga salita. Kaagapay maraming pagkakataon na ikaw ay susubukin. Susubukin ka sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Habang tumatagal, lumalago ka. At habang lumalago ka, mas nagiging mabigat at nagle-level up ang mga pagsubok o testing ng buhay mo. Ang sabi sa pangalawang Korinto, kabanatang 8, talatang 22, kaya isinusugo naming kasama nila ang isa pa nating kapatid na subok na namin sa maraming pagkakataon at lalong masigasig sa pagtulong ngayon dahil sa malaking tiwala niya sa inyo. Sinabi ni Pablo na pinadala nila ang isang lingkod ng Diyos na subok o tested. Hindi na binanggit ang pangalan ng kapatid na ito, subalit ang tiyak ay talagang dumaan sa pagsubok. Sa umagang ito kaagapay, ating pag-aralan ang mga bagay na makatutulong sa atin para magtagumpay sa buhay. May 3 mahalagang bagay na makatutulong para sa ating pagtatagumpay. Una, kailangan nating makapasa sa pagsubok. Maraming tao ayaw sa pagsubok. Subalit ang nais naman nilang tangkilikin ay ang mga bagay na subok na. Katulad ng pag-a-apply ng driver's license, kinakailangang maipasa mo muna ang mga pagsusulit at mayroong driving lesson o drive testing bago ka tuluyang pahintulutang magmaneho at bigyang ng lisensya ng pagmamaneho, sapagkat maraming tao gustong-gustong mag-drive o magmaneho ng sasakyan, subalit tamad namang mag-apply ng lisensya para sa pagmamaneho. Ang tanong, gusto mo bang sumakay sa eroplanong hindi pasado o hindi tested ang piloto? Gusto mo rin bang magpa-opera o magpagamot sa doktor na hindi tested o hindi pumasa sa pagsusulit? At kasama ang mga gamot na iinumin mo, hindi ba't ang gusto mo ay dapat tested din, hindi hula lang? Maging sa love life, lahat ng mga singles, sa mga dalaga, papayag ka bang sagutin mo ang inyong manliligaw na hindi pa siya dumaan sa testing at di mo pa napapatunayan na ikaw ay totoong mahal niya? Baka umiyak ka lang sa huli. Life is a lesson and we will be tested. Ang sabi sa mga Hebro, kabanatang 3, sa mga talatang 7 at 8, kaya tulad ng sinabi ng Espiritu Santo, kapag ngayon ang tinig ng Diyos ay narinig ninyo, huwag patigasin ang inyong mga puso, tulad noong naghimagsik o maghimagsik ang inyong mga ninuno. Doon sa ilang nang subukin nila ako. Sa Santiago, kabanatang 1, sa mga talatang 2 hanggang 4, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ano man ang edad mo, sino ka man, tayong lahat ay nabubuhay sa pagsubok at anumang mga bagay na hindi dumaan at hindi pumasa sa pagsubok, ito'y mahina at mahihirapang pagkatiwalaan. Ang mga bagay na dumaan at pumasa sa pagsubok kaagapay ay masarap pagkatiwalaan. Amen? Yung ibang mga tao tumatakas sa pagsubok, ayaw dumaan sa testing. Kaagapay kung mahihirapan kang harapin ng mga pagsubok sa iyong buhay, ano ang dapat mong gawin? Ang sabi sa Santiago, kabanatang 1, sa mga talatang 5 hanggang 8, ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos
At huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anumang mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. Kagapay siguraduhin natin ng ating mga puso ay dumaan sa pagsubok upang malaman ang tibay at tatag nito. Roma Kabanatang 12, Talatang 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Pangalawa, sa bawat pagsubok na ating nalalampasan at napagtatagumpayan, kailangan natin itong ipagdiwang at ipagpasalamat sa Diyos. Madalas siya na nakakalimutan ng tao na sa mga panahon ng pagsubok, siya'y nagsusumamo at lubos ang paghingi ng tulong sa Panginoon. Subalit na nakalulungkot kapag dumating na ang panahon ng tagumpay o pagtagumpayan niya na ang mga ito dahil sa tulong ng Diyos, ay nakakalimutan niya ng magpasalamat sa Panginoon. Kagapay, ipagpasalamat at ipagdiwang ang bawat maliit na hakbang. Ipagpasalamat at ipagdiwang ang bawat maliit na simula. Ipagpasalamat at ipagdiwang ang bawat na ipagtatagumpay. Huwag mo lang kalilimutan na ang mga pinagdadaanan mong pagsubok ay naranasan na rin ng iba. Sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Filipos, sa Kabanatang 1, sa mga talatang 29 at 30, dahil ipinagkaloob niya sa inyo, hindi lamang ang manalig sa Kanya, kundi ang magtiis din naman alang-alang kay Kristo. Ngayon, kasama ko na kayo sa pakikipaglabang nakita ninyong ginagawa ko o ginawa ko noon, at nababalitaan ninyong ginagawa ko pa rin hanggang ngayon. Kagapay, huwag kang mangangamba sa mga panahon ng pagsubok, sapagkat ang Diyos ay may pangako sa bawat isa sa atin. Ang ating Panginoong Hesus ay naparito sa piling natin upang maranasan niya ang mga hirap na naranasan din ng tao at wala nang bibigat pa sa mga naranasan niya. Subalit lahat ng ito ay kanyang ipinagtagumpay, kaagapay. Ikaw na nakikinig sa mga oras na ito, handa ang Panginoon na damayan at samahan ka sa lahat ng pinagdadaanan mo. Ang gagawin mo na lang ay magtiwala at manampalataya sa Kanya. Siya ang magkakaloob ng ating lakas na gagamitin upang harapin at pagtagumpayan lahat ng mga pagsubok na dadaan sa ating buhay. Kahit saan at kahit kailan, pwede mong lapitan ng Panginoong Hesus na may mapagpakumbabang puso na nagsasabing, Panginoon, ako'y lumalapit na may pananampalataya sa iyo. Umaamin po akong hindi ko po ito kaya o hindi ko ito kakayanin mag-isa, Panginoon. Kailangan kita, Panginoong Hesus, sa aking buhay. Kagapay, wala pang nagtiwala at nanampalataya sa Diyos na nabigo. Patuloy tayong magtiwala at manampalataya sa Panginoon. Amen. Amen. Sa sandaling ito, kaagapay, simulan naman natin ang pagdulog sa Diyos sa mga panalangin kahilingan ng bawat kaagapay natin. Magsama-sama po tayong manalangin. Panginoon, sa oras pong ito muli kami ilumalapit sa inyo. Nagpapakumbaba, Panginoon, at patuloy na umaamin sa aming mga pagkukulang at kasalanan. Kalakip nito, Panginoon, aming idinudulog ang bawat panalangin kahilingan
ng aming mga kaagapay. Tinataas po namin sa inyo ngayon si Eleanor Vesira, Panginoon. Ang kanyang panalangin ay complete healing mula sa sakit na cancer. Panginoon, pagalingin mo siya sa pangalan ni Jesus. Ganon din namin pinagpipray sa oras na ito si Renier Felipe de la Peña. Ang aming panalangin para sa kanya ay maging maayos ang kanyang kalusugan, Panginoon, at hipuin niyo siya anuman ang sitwasyon ng kanyang physical na katawan sa oras pong ito. Amin din pong ipinagpipray si Josephine Reyes Uson, Panginoon. Ang kanyang panalangin kahilingan ay kagalingan po mula sa sakit na breast cancer. Panginoon, alam namin na walang imposible sa inyo, walang mahirap sa inyo, Panginoon. Pagagalingin niyo po ang aming kapatid na ito. Amin din pong ipinagpipray sa oras na ito, Panginoon, ang aming kapatid na si J.R. Balagaw. Ang kanyang panalangin ay patuloy na kagalingan mula sa kanyang mula sa pagkaka-stroke ng kanyang ama na si Bernardino Balagaw. Panginoon, at bigyan niyo rin po ang aming kapatid na ito ng kasigasigan o sipag sa kanyang pagpapatherapy, Panginoon. Lord, amin din pong ipinagpipray ang buong pamilya ni Brother J.R. Balagaw. Panginoon, ingatan niyo po sila, lalo na po ang kanilang kalusugan. Lord, patuloy din namin nilalapit sa panalangin si Sister Leonila de Jesus Espiritu. Panginoon, alam namin na ang pagtitiwala niya ay hindi nawawala, hindi inaalis sa inyo. Ipinagpapasalamat namin, Panginoon, ang kagalingan ng kanyang kapatid na si Brother Roberto de Jesus from colon cancer. Wala na po siyang sakit. Praise God, purihin ka, Panginoon, sa aming kapatid na ito. At alam namin na ikaw ang patuloy na magbibigay sa kanila ng katagumpayan sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Lord, amin din pong inilalapit, Panginoon, sa oras pong ito si Lizelle Domingo. Ang kanya pong panalangin ay para sa kanyang asawa, protection and guidance at malakas na pangangatawan sa kanya pong paglilingkod sa inyo. Panginoon, wala pong imposible sa inyo. Pinagpe-pray din namin ang mabilis na kanyang paglaya o release ng aming kapatid na ito. Lord, pinagpe-pray din namin si Jacqueline Lynn. Lord, ang kanyang panalangin ay ma-restore ang kanyang puso at isipan at palakasin siya po ng inyong pag-ibig, Panginoon, mula sa mga pagsubok na kanyang kinakaharap. Lord, ang katatagan ng pananampalataya ay maranasan ng aming kapatid na ito, Panginoon. Lord, amin din pong pinagpipray si Angela Faith, Lord. Ang kanyang panalangin ay magkaroon ng wisdom, karunungan para sa kanyang medtech board exam, Panginoon. Lord, pagpalain siya, ma-remind sa kanya lahat ng kanyang pinag-aralan o ni-review, Panginoon, during the medtech board exam. Lord, pinagpipray din namin sa oras na ito si Mafe Dionaldo, Lord. Ang kanyang panalangin ay makapasa sa board exam ang kanya pong kapatid o mahal sa buhay na si Jolly Maive. At alam namin, Panginoon, na kayo po, O Diyos, ang magbibigay ng karunungan sa aming kapatid na ito para sa kanyang board exam. Patuloy din namin pinagpipray si Meli Umbal Aventurado. Lord, ang kanyang panalangin ay para sa kanyang pamilya, guidance and protection, lalong-lalo na po sa kanyang pamangkin na si Mikey at lahat ng mga Pilipino sa Qatar, Panginoon. Lord, ingatan niyo po silang lahat at patuloy namin inaalala sa mga oras pong ito
na ang pag-iingat ninyo sa aming mga kababayan sa lugar ng Middle East, Lord, na walang anumang mangyaring masama sa kanila at tuluyan na po na mapatigil ang digmaang ito sa mga bansang involved, Lord, sa war na ito, Panginoon. Lord, you are a God of peace. Walang imposible sa inyo, Panginoon. Patuloy namin nilalapit din sa inyo, Panginoon, sa panalangin ang gaganapin pong family camp ng CCMC Church dyan po sa Taguig this coming March 27 and 27, 28, 29, 2026 sa pangunguna po ng aming mga kamanggagawang Pastor Benji and Pastora Ching Arsiaga. Pagpalain nyo po ang family camp na ito. Nawa ikaw po ang mag-prepare ng puso ng mga a-attend o magiging mga delegates ng family camp na ito. Lord, pinagkakatiwala ko rin po ang aking paglilingkod sa inyo na isa po ako sa kanilang magiging tagapagsalita sa family camp na ito, Panginoon. Ganun din, amin din pong ipinagpipray ang gaganapin na youth camp ng TLGR Church sa April 3 and 4 dyan po sa DRT Bulacan, Lord, sa pangunguna ng TLGR Sync Group, Lord. Ingatan nyo po sila at ngayon palang i-prepare nyo na po ang kanilang paglilingkod sa inyo. Maraming salamat po sa mga katugunan sa bawat aming panalangin, Panginoon. Patuloy din namin nilalapit sa inyo ang aming kapatid na sina Sister Teresita de Pontorum ng La Union. Pagpalain niyo po ang buong de Pontorum family at ang pag-iingat ninyo ay kanilang maranasan. Ganon din po sa aming kapatid na Sister Ana Victoria Tutel at ang kanyang buong pamilya, ang buong Tutel family dyan po sa Middle East. Lord, ingatan niyo po sila, lalo na po sa mga nangyayaring crisis about sa war, Panginoon, sa Middle East, Lord. Ang protection ninyo ay maranasan po ng buong pamilyang ito at ng lahat ng aming mga kababayan sa Middle East. Lord, ganun din aming pinagpipray ang aming kapatid na Sister Mila Pasqua. Huwag niyo po silang pabayaan, kayo lagi ang maging kalakasan nila, Panginoon. At ang aming kapatid na Sister Cora Salitico at ang buong sambahayan ni Nanay Cora Salitico. Lord, i-bless mo sila, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon. Pinagpipray ko rin, Panginoon, sa inyo si Nanay Nene de Leon Dionisio. Pagpalain niyo po ang aming nanay na ito, kayo po maging kalakasan niya sa kanyang paglilingkod. Ganon din po si Tita Alona Dionisio, Lord. Huwag mo siyang pabayaan, laging maayos ang kanyang kalusugan kasama ng kanyang buong pamilya. At amin din pong inilalapit ang aming kapatid na si Brother Engineer Romeo David, Lord. Ang kanyang mga anak, ang kanyang may bahay, at patuloy niyo sila ingatan at alam namin, Panginoon, ang iyong pagpapala ay laging umaapaw sa pamilyang ito at ginagamit niyo sila to help other people, Lord. I-bless ang ibang tao. Kaya, Lord, patuloy niyo silang pagpalain. Maraming salamat. Ito po ang aming samot panalangin na mayroong buong pusong pagtitiwala lamang sa inyo, Panginoon. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. May harding Mga kaagapay, magkarinigan muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa radio online at dito sa Channel 185 sa Signal. Ito ay sa pakikipagtulungan ng Signal TV o GCTV. Para sa programang Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor Ronald Llobrera na nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Hesus. sa